Gusto ko nang matapos to. Gusto ko nang maging legally separated tayo. Nag-file na rin ako ng petition for annulment. Hindi ka talaga nag-aaksaya na panahon. Of course. Importante ka sa akin. Kung ikaw ba nasa impyerno, hindi ka magmamadaling makaahon. Sa bagay, sanay ka nga pala sa impyerno. Naman. So today I am gonna show you how I did this Jackie Corpus makeup inspired look. Siya kasi ang peg ko ngayon. So, even my haircut, ginaya ko. Kasi nga, short hair naman ako dati pero hindi lang kasi pantay. If you are in Hamilton, I suggest you go to Kuya August. Nagtatrabaho po siya sa isang salon doon which is called Glamour Hair and Beauty. If you wanna have a good haircut, go to her. Tip ko lang, tumawag muna kayo magpa-appointment kasi minsan busy siya, meron siyang mga big jobs, ganon. So, tumawag muna kayo bago pumunta para hindi sayang yung pagpunta nyo. Naisipan kong i-film ito kasi nga, medyo napapansin ko kasi ang daming nagsasabi na medyo hawig ko daw siya. Pero I'm not, hindi ko naman alam kung hawig ko daw siya. So, naisipan ko na film ng makeup tutorial inspired. Lalo na sa halik kasi napapanood ko siya. Actually, hindi na kasi ako masyadong nanonood kasi nainis ako kay Jade. Kainis, reset. So anyway, I'm gonna show you how I did this look and I hope that you will enjoy it. So, let's go! Okay, so first is I'm gonna moisturize my face using this, the Nivea Sun and Protect White in SPF 50. So I got this from Watson's from the Philippines. So I'm just gonna put this on. Actually, hindi siya pang face, pang body daw dito. Pero, ginagamit ko siya kasi nga hiyang ko naman siya. Kaya ito na lang. Yun, ito yung so far nag-work sa akin. So yes. So after I put this on, diretso na tayo sa foundation. I use this Milani Conceal and Perfect 2-in-1 Foundation plus Concealer. So ito siya. And my shade is in Sand Beige number 6. So, isang pump lang. I use this sponge from Real Techniques. Kaano lang natin siya. Okay. Actually, this foundation is kind of similar to the Revlon Color Stay foundation. Yun yung ginagamit ko dati. Kaso nga lang, bala ko sanang bumili sa Philippines sa Watson's kasi nung umuwi kami nung January, nakita ko na mas mura siya. Hindi na ako bumili kasi nga ang dami ko pang foundation nun and sayang naman kesa bibili pa ako. Sobra-sobra. Hindi na ako masyado kasi nagme-makeup nun. Eh, nung umuwi ulit ako last September, kasi nga paubos na nun. Saka lang bibili pag paubos na nun. Ayun, kasi paubos na nun. Every Watson's na mapuntahan ko, wala sila nung shade ko, which is the 330 tan. Siguro napuntahan ko na lahat ng Watson's best, wala sila. Oh my God. So yun, nung nag-MOA kami, before na ako umuwi dito, punta kami sa MOA, tinanong ko ulit kung meron sila nung shade na 330 tan ng... Bakit ba ako kinakabahan? Okay. So, yun nga. Kung meron silang 330 tan ng Revlon, eh sabi nila na face out na daw yung shade na yon. Hindi ko alam. Bakit hindi ba kayo na 330 tan? Oh my God. So, yun. Kaya, hindi na lang ako bumili. So, recently, ito na lang yung binili ko. Kasi sabi nila, one is really good, especially on humid times, or humid countries, or humid thingies. At tsaka, mabilis lang kasi ako magpawis. Kaya kailangan ko ng talagang intact na foundation na kahit babad ako sa araw, pagpawisan ako ng bongga, hindi siya maalis. So, with this one is working great so far. Bumili kami nito ni mama ko sa Farmers. Sa mga taga New Zealand, meron to sa Farmers. Hindi ko alam kung magkano na to. This is actually around 26 yata. Hindi ko lang sure. Or, basta nasa mga 20 bucks, ganun. Okay, so anyway, let's move on to the next step. Ang dami ko nang sinasabi. Next step is we're gonna use a concealer. So I have this MAC Pro Longwear Concealer.
which is in the shade NC42. So if you can see, yan. So this one is really good. Before ko binili, kasi nga sobrang mahal, pinatry ko muna kay ate girl sa counter. Ang dami kong pimples dati noon, like as in, sobrang dami. Kaya kailangan ko naman ng pang conceal sa aking mga imperfections. So yun, trinay niya sa akin. And nag-blend out naman siya sa aking skin. So inuuna ko muna itong mga blemishes ko kasi nga, ay not blemishes, ano na lang siya, dark spots na lang. Siguro nagkaka-blemish ako. Konti na lang. So, we will gonna put it in here dito sa may under eye. Shape na V. Ganito siya. Ganyan, mga beshi. Mga mamshi. Okay, so next step is i-blend na natin to using my brush. Ba't ako brush ng brush dito sa sponge? Okay, sa sponge. So, we're just gonna blend this out. And then dito, sa aking mga dark spots, I think that's okay. So next step with this is the baking. I am gonna use this, ayan, CoverGirl Clean Professional, which is a translucent shade. So, kwento ko na sa'yo kung kailan ako nahilig mag-makeup. Nung elementary ako, nag-makeup na ako, pero hindi ako yung naglalagay. Nagpapa-makeup na ako. Marampit nga ating ubing. Hindi! Kasi nga, medyo active ako nun sa school. So, medyo first honor daw yung lola nyo nun. Eh, lagi akong nakiki-contest ba? Yung mga ganun. Nagpa-pageant naman ako nun, pero nung nung grade 6 ako, nagpa-pageant ako ng DES. Ayan. So, nagpa-pageant. Pag may event sa school, eh, ako yung, bida-bida. Yun. Ako yung bida-bida, parang ganun. Eh, sa San Sebastian, mayroong nagme-makeup noon si Hi Uncle Polay pag napanood mo man tong vlog ko. Actually, sa buong San Sebastian, siya yung makeup artist. Tapos nung nagpa-pageant ako si Ate Amiel tsaka si Ate Eds. Sila yung parang mentor ko nun sa pageant. Kahit nung prom na nung high school, ako yung kinokontak ni mama ko para maghanap ng gown at mag-makeup sa akin. So next step is the brows. As you can see, my brows aren't perfect kasi hindi pa sila na shape. Okay, so I'm using this Wet n Wild Ultimate Brow Kit. Ayan. Continuing into my makeup story. So yun na nga, hindi na ako nakisali sa pageant nung high school ako kasi bawal sa school. Hindi sa school, parang outside school. Man noon sa school namin, kaso pag intrams lang, eh, ayokong sumali kasi nga ang daming preparations and everything. Kaya, mas gusto kong sumayaw-sayaw na lang nun. Yun din yung reason why nahilig ako sa makeup kasi pag nagpa-perform kami sa school, sa mga dance, nagme-makeup kami. Share kami ng makeup. For this kilay, I will start at the edge para ma-achieve natin yung pointy look. So yun, no, high school na ako. Nagpi-PDF ako. Kaya every time may program sa school, sumasayaw kami. Di ba pag intrams, per batch. Pero dun sa school namin, parang meron kayong number, tapos maghahalu-haluin yung year levels. Kaya meron kayong group. So every year yan, iba-iba yung groupings. Kaya hindi kami nagsama-sama nung mga... may kasama ko lagi si Nikki. Hi, Nikki! Hindi kaming magka-group dati ni Nikki. Diba, girl? Just gonna brush this kasi masyado siyang matapang. Pag dito, mo lang. Hindi mo na igaganon. Ipataas mo. Yan. Natin konti dito para maging square siya. Tapos pababa. Okay, so next is I am gonna do now my eyeshadow. Yung smoky eye ni Jack, hindi naman talaga as in smoky. Soft, smoky eyeshadow. So for our eyeshadow, I'm gonna put this color on as our base. This is from the You Had Me at Hello color palette. Put this on as my base. Into my makeup story. Natuto lang ako sa YouTube.
So for the next one, I'm gonna put this color on our crease. Siya dyan. Para mas soften yung edge and also para ma-define yung color. So next is I'm gonna put this one on. So ilalagay lang siya natin dito. Dito lang sa edge. Tapos dito. Konti lang. So I'm just gonna blend this out. Hindi nyo siya hindi nyo na siya ipapataas. Ganito na lang. Dito lang sa baba. Papataas nyo pero hindi nyo igaganon. Dito lang. Other side of your eye. I'm gonna use this shimmer. Just a pop of color. Lagay ko lang ito dito sa may eyelid. Dito sa may gitna. Now I'm gonna put my eyeliner. So this is the Master Precise Liquid Eyeliner by Maybelline. Matagal ko na itong ginagamit. Ito na talaga yung ginagamit ko kasi nga very siya. So yun nga, nung first time kong maglagay dito, as in, punas ako ng punas. Like, oh my God! Ang sakit na nun ng nung mata ko, nung nilagay ko to. Naman, pag gusto nyo talagang matuto, mag-practice lang kayo. Parang pagluluto lang yan. Kung gusto mong i-perfect yung isang dish, dapat practice lang kayo ng practice. Kasi hindi mo naman yan makukuha in first, as in sa first time mo na mag-makeup. Hindi naman perfect. It's a learning process. Tapos ng ating eyeliner, mga beshi. Next is this one. I'm gonna put mascara. I'm gonna put my mascara. This is Total Tease by CoverGirl. Ayan. Lagay lang natin siya dito. Ayan. Medyo fierce. So next is I'm gonna take off baking natin. So I'm just gonna take a brush and ayan mo lang, best. Nag-ano na yung ilong ko. Tignan nyo kung gaano kaganda yung Milani, hindi natanggal yung aking foundation. And the next thing that we're gonna do is contour. This is the Natural Bronzer by Rimmel London. Yeah, and then to the other side. Ganyan. Then we're gonna do blush. Ayan, maglalagay tayo ng blush. And pinili ko yung pinaka-dark na shade dito sa palette na to. Ayan. Smile ka naman dyan. We're just gonna put highlighter on. Gagamitin natin yung highlighter palette ng ColourPop again. Kasi nga mura siya. Highlighter. Here. Para mag-glow ang ating Jackie girl. The last step is the lipstick. So, napansin ko sa makeup ni Ate Jackie Mo Girl, smoky eye siya, pero yung lipstick niya, hindi siya dark. Para siyang peachy, pinkish. So, I'm just gonna use this MAC in Twig. Classic siya na shade. Yung hindi siya as in, hindi siya dark na dark. Papatungan ko na lang siya ng lip gloss. It is from Revlon. It's in the shade Supernatural. So, ayan, diba? Medyo nag-lighten siya konti. Tapos na tayo sa makeup tutorial na to and I'm just gonna change. And I'll see you in about like a second. Okay, bye! So, ito na nga ang ating final look para sa ating Jackie Corpus inspired makeup. So, I hope na nag-enjoy po kayo. Also, give this video a thumbs up. And subscribe and also click on the notification bell on beside the subscribe button para pag meron akong bagong upload, you will be notified. Thank you everyone and see you again soon on my next vlog. Thank you! Bye-bye!